As we ride the momentum of this summer season, we don't just admire their achievements, we learn from the current that brought them here. Kaya naman, let's take this opportunity to hear directly from our top performers seated here with us on stage. Now, we will begin our panel interview. So same scenario lang po sa ating top leaders, no? Bubunot lang po tayo ng question and everyone will have the opportunity to answer that question. So, to start with po, sige, dito po muna tayo. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Ang haba ng question. Okay. So, for our first question, if someone followed you for one full day, what specific habits or actions would they see that contribute to your success? Parang a day in my life. Okay, go po. Thank you for that wonderful question. Lumalaban, top leaders! Ay! If someone will follow me for a whole day, tingin ko po ang habit po na makikita niya sa akin is yung consistency. Kasi kahit po may full-time job po ako, hindi po talaga hindi nawawala sa akin or hindi lumilipas yung isang araw na hindi ako nakakapagbigay ng time sa real estate. So, yung mga vacant ko po, mga free time ko sa work, inilalaan ko po siya para sumagot ng mga inquiries and mag-follow up ng clients. Tapos, yun po, kung para po sa akin na kinakabahan ako, sorry. Para po sa akin, kung gusto po talaga nating makausad sa real estate, kahit gaano pa po tayo ka-busy, lagi pong may paraan. Kailangan lang po talaga nating mag-focus dun sa goals natin and maging consistent tayo dun sa actions natin. Yan, thank you. Ako ba? Copy-paste. Tawag dito. Hello. Meron akong script. Yun lang, Gusto kong magseryoso, pero minsan talaga hindi ko kaya. Sorry, Ito yung ako, Hello. Hello, hello? Tatlong hello na to. Pang-apat na to. Dahil medyo paus ako, konti lang sasabihin ko. Kung susundan ako, no? Ang sabi, kung susundan ako, maliligaw kayo. Ililigaw ko kayo. Wrong turn. Oh, no! Hindi. Kung susundan niyo ako, ang ginagawa ko ngayon, kasi di ba, napakatagal ko nang hindi nakahawak ng mic. Tuwing nagbibideo, okay na lang ako nakakahawak ng mic. Kaya hanggang ngayon, paus pa rin ako, no? So, ito na yung chance ko na makahawak ulit ng mic dito sa entablado. Okay. Ngayon, nawala ako. Tawag dito, kasi nga, before nga, no, dati na-awardan naman ako, tapos bigla ka nang wala sa limelight. Ang hirap bumalik. No, naligaw na talaga ako Minsan wala na akong ginawa, kundi mag-scroll lang, TikTok lang, di naman ako marunong sumayaw. Ngayon, ang ginagawa ko na ngayon, dahil meron kaming, kasi nga lilipat ako ng San Pablo, so nakita ko yung yung opportunity ng ng project ng Linville. So sabi ko, before kasi nagbebenta ako nung HSDC, 'di ba, mura 'yun. Tapos nag-switch ako sa Jubilation, nagpunta ako ng Stonebridge. Sabi ko, kasi 'di ba pag isang unit lang doon nasa 5M, 6 million. Ngayon sabi ko, balik ako dito sa kasi mas marami. 'Di ba kita natin sa pyramid? So mas madami talaga sa lower part, no, na nangangailangan ng bahay. Hindi may bahay na babae, bahay. Nangangailangan ng bahay. So, kaya kailangan, tulungan natin yung mga walang bahay. Kasi magkatumawa si Nico. Kasi, ang tawag ito, kailangan nating matulungan yung mga walang bahay. So, napaka-fulfillment kasi sa sarili natin na makapag-award tayo ng bahay sa isang kliyente. So, sabi nga, transforming lives,
one home at a time. Inisip ko, baka mali. Ayun. So, yun. Kaya kailangan, consistent ka lang, follow up. Sabi ni Broker Nikki, nung siya'y nag-talk, ang hindi ko makakalimutan, huwag kang tumigil mag-follow up hanggat hindi patay. So, ngayon, hanggat buhay at nahinga, kahit nasa ICU, i-PM mo. Di ba? Huwag kang titigil. Kasi bakit? Pwede ba yung mag-reply? Wari mo, ma-revive pa yun. Oo, di ba? Basta hanggat buhay, follow up ka lang ng follow up, consistent follow up. Siyempre, hindi, iba na kasi yung bentahan noon at saka bentahan ngayon. So dati may marketplace pa, libre. Ngayon may FB ads na. So kailangan mo talaga mag-reinvest sa sarili mo, no? So, yung iba, yung katabi ko, medyo malaki-laki yung pondo nito pang-invest. So talagang siguro darating din tayo doon sa time na yon, medyo nakanak tayo medyo mahal yung gatas, no? So kaya doon muna tayo sa medyo carry natin. Pero yun nga, sikapin nating mag-award ng bahay. Okay? Hindi may bahay. Yun lang. Thank you. So, ulitin ko na lang din po yung question kasi kung ako yung kasunod, kakabahan din ako sa sagot ni Broker Jeneline. So, if someone followed you for one full day, what specific habits or actions would they see that contribute to your success? So, first they would see me as a mom and partner to Mike. Then, aasikasuhin ko muna sila. Pero, bago yon, syempre, makikita nila na hindi ako laging motivated or productive. So, second, during sa work, makikita nila how I handled or how I, bring relationship to my clients also and build trust to them. So, iba kasi yung pagka super productive ako, yung talagang work na work talaga ako, yung tripping to the highest level talaga. Sobrang asikaso ko talaga sa clients ko. Yun yung makikita nila sa akin, kung paano ako makipag-communicate sa kanila, kung paano ko sila bagayan, kung paano rin yung clients ko. Kasi hindi pwedeng ganito tayo, tapos yung client natin is ganyan. Kailangan babagayan natin sila. So, feeling ko naman, yun yung nag-lead sa akin sa success sa sales, yung pag-build ko muna ng relationship sa clients ko. Kasi kung hindi ko yun gagawin, siguro hindi ko rin talaga mako-close yung mga sales ko before and recently sa kanila. So, ayun po. So, ayun, kung makakasama niyo ako the whole day and makikita niyo kung bakit kami successful, hindi lang naman ako to, of course, pati yung asawa ko dahil parehas kaming nag-work for this business. And yun lang naman yung isang ginagawa namin, they will see consistency. So, before kami mag-tripping, nag-schedule kami ng tripping isang beses na lang sa isang linggo ngayon dahil sa mahal yung gas. Pero mini-make sure namin na after we have tripping, nag-schedule kami for video ng mga bahay or ng isang subdivision. Yun talaga yung gusto naming i-goal na every tripping, every aalis kami ng bahay, may isa kaming subdivision na kailangan naming ma-videohan. Kasi nga kailangan natin dito is dapat consistent tayo. So kung wala tayong upload ng videos, wala nang mapapanood yung mga client natin na nagdaan doon sa FB page natin na yung mga unang video hindi naman nila nagustuhan or hindi pasok doon sa hinahanap nilang mga bahay. So kami, pag may tripping, kailangan may video. Sa gabi, kailangan nai-edit na yan ng asawa ko at nabo-voice over ko na bago kami matulog. And bago matapos ang isang araw, at least nakakapag-follow up kami ng mga inquiries namin nung mga nakaraang araw. So, ayun lang naman kasi alam namin na success sa real estate is not one big action. It's the small things done daily. Thank you. Ayan po. So, ang next naman po nabubunot ang ating idol, si Broker Jeneline. Now, our next question po is, what is one thing you stopped doing that actually helped improve your performance? So, kung kanina habit, ano naman po yung itinigil ninyo para, nag-improve yung performance po ninyo?
Ayan, so since si Broker Janeline po yung unang bumunot, kayo po yung unang sasagot. Ano ko ikaw? Ano yung tinigil ko po? Bakit hindi pa ako nagsasalita? Ang saya nyo na. Sasabi ko sa inyo eh. Yan ang tinatawag na sense of humor. Hindi. Ang tinigil ko, yung mag-scroll na mag-scroll sa cellphone. O, kasi, syempre, di ba, hindi mo kasi namamalayan, mamaya madilim na. No? Scroll ka, scroll, mamaya, uy, hapunan na pala, hindi mo alam. So, oh, no! Ayun, oh, no. Di ba? Lahat naman tayo, doon, kumbaga, natatamaan doon. So, kasi nga, di ba, hindi natin, kumbaga, ang kailangan talaga natin para maging, kasi dati consistent ako eh. Consistent akong TikTok eh. Consistent scroll. So ngayon, consistent follow-up na lang. So ngayon, basta tinigil ko yung pag-browse sa social media. Yung pagka-panahon lang ng, yung TikTok lang ba, mga ganun. Pero sa follow-up, sa ads, pwede naman. So ako po, I stopped chasing opportunity I stopped chasing clients or sales that's not meant for me. So, yung naging results nun sa akin is mas naging consistent yung sales din namin kasi hindi lahat ng clients or sales is para sa akin. Kasi marami tayong agent and iba-iba yung gusto ng client. So, pwedeng sa akin, pwedeng sa iba. So, mas okay talaga na numbers game. Mas marami tayong kausap, mas marami tayong chances sa clients. And hindi lang lagi siya, for me, hindi lang siya laging about sa makaklose tayo ng deals. Kasi for me, naging growth ko din, personal growth ko din, yung makasalamuha yung iba't ibang klase ng clients. Kasi parang doon din mismo natututo ako kung paano magsalita sa ganitong klase, sa ganitong tao, sa ganitong clients, ganon. So, di nila alam na natutulungan din nila ako the way na natutulungan ko silang makahanap ng property na gusto nila. So, ayun. Ako po, I stop overthinking. I stop overthinking and waiting for the perfect timing. So, ang ginawa namin is, we start taking action para you can change everything. Yan lang po. Sa akin naman po, ang itinigil ko ay yung panonood ko ng mga FB videos, yung mga short stories, Linda Walker, ganun. Kasi talagang, as in, maghapon akong nanonood pag nasa bahay ako. Tapos, talagang todo scroll down ako kasi hindi ko mahanap yung susunod na episode. Hindi kasi ako nagsusubscribe. So, talagang doon nauubos yung oras ko hanggang sa na-mention ako ni Broker Jenny sa group chat namin na itigil mo na yung panonood mo ng FB videos, magbenta ka na. Tapos yun talaga. After nun, tinigil ko na siya. Then yung time ko na focus naman sa pagsagot ng mga inquiries. Yun. So, on to the last question na po tayo. So, ang next naman po bubunot, ayan, si Miss Jo. I got the eye of the tiger, dancing through the fire. Ayan, so on to our last question. What is one belief about sales or success that you used to have but now have changed? Again, what is one belief about sales or success that you used to have but now has changed? Ayan, sige po. So, since kayo po yung first pumunot. Ako siguro yung ano ba? Yung belief na yung belief na yung success is makukuha mo how you sell fast or how you close deals fast. Kasi hindi pala siya ganon. Ang success is about being consistent and yung pag-take mo ng action. So, for me, mas naging sa akin yung mas maging mas maging better na mas maging productive tayo and mag-take action lagi para sa mas magandang result and para yung success na ini-aim natin is makuha natin. Kasi hindi lahat talaga ng success is about
kung na-hit mo ba yung target mo, kung nag-top seller ka ba, kung nakabenta ka ba, kung na-close mo ba tong client na matagal mo nang kausap. Hindi siya pala about sa ganon. So, ayun po. I used to think rejection is a failure before. Pero ngayon, it's part of our success and mas natututo tayo dun sa mga rejection na yon. Yan lang po. Sa akin naman po, dati po talaga, ang success sa real estate sa akin ay kapag nakakabenta po ng mga matataas na TCP, kagaya po ni na Broker Arman. Pero nabago po siya last month, kasi last month yung team po namin nag-focus po kay Linville, which is mababa po yung TCP. Pero grabe yung naging impact po niya, kasi during the tripping po namin, ang saya na makita yung client na nag-i-imagine paano nila i-renovate, paano nila i-design. So yun, parang nabago yung mindset ko na ang success pala sa real estate, hindi lang sa mababa o mataas yung TCP. As long as satisfied, happy yung client mo, success na yun para sa akin. Ulitin ko yung sinabi ni Camille. Yung success sa akin, syempre, hindi siya overnight, no? Kahit mga 10 years pa kayo sa Yesland, wala ka namang ginagawang action, hindi ka naman sa-success talaga, no? So, kaya kailangan mag-take ka ng action, no? Kasi sabi ko nga, yung dream mo, pag di mo nilagyan ng action, bangungot yun. Kaya dapat, lagyan mo ng action. Yun lang. And once again po, congratulations po to our top first quarter sellers po. Transforming